Hindi yung kampanya ko ng government against fake news. Ang tanong ko ngayon, naniniwala ka ba na mismong mga kaalyado ng Marcos administration ang pasimuno o gumagawa o nagpa-practice ng fake news? Yung pasimuno nito, yun ang, okay, I'll be very open. Yung pasimuno nito, kaya masama yung loob ko. Dating Deputy Secretary General ng House, nung panahon ni Martin Romualdez, tapos ngayon, doon ko nakikita sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos, yung mismong nasa likod nito. Ito ba si Sopronio, ano? Yun, tumpak ka, Ibi. Tama mo, kahit ikaw hindi tayo nag-uusap privately, wala akong cellphone mo. Alam mo kung sino nasa likod, di ba? Ibi, di ba? Siya yung puppet master, di ba? Si Ponyong. Ponyo. Diba? Ang galing Ang ganda na. ng bahay niyan, Kong. Ang ganda ng bahay niya. May pool pa, may infinity pool. Hindi lang bahay. Tingnan mo naman ang lifestyle niyan. Oh, yun. Kuyang, paano napunta si Ponyong dyan sa Cebu? Taga Cebu ba siya? Hindi. Paano umabot sa'yo dyan si Ponyong, Kuyang? Hindi, meron lang nagsasabi na kaibigan natin na mga butiki na naka-urban camouflage. Yan yan ang puppet master. Yan ang puppet master. So yun ang nagpapatunay. Yung puppet master, yung nagpapatakbo sa lahat ng trolls na yan, yung contact ng lahat ng mga vlogger na yan, ay mismong in-employ doon sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. So naka-budget ho. Gamit Kaya nga, ang taxpayers' money.